Good morning guys. So sa video nito may share lang ako kung interesado kayo na malaman kung paano kayo nakakatipid sa solar setup nyo. Or curious ba kayo kung gaano nakalaki yung natitipid nyo sa inyong solar setup. Kasi minsan inisip nyo, ay small setup lang ako, baka mamaya 20 lang yung natitipid ko kada araw. So ito yung mga dalawang idea or dalawang paraan na ginagamit ko o ginagawa ko para malaman ko kung magkano na yung natitipid namin sa solar setup namin. Isa is ito. Actually kung dadamay ko pala to, pangatlo to. Ito yung isa. So as you can see, patay siya. Ganyan siya tuwing umaga. Normal lang yan. Ganito lang ang gagawin nyo. Buhay na uli siya. So as you can see, time check 8 AM. Meron siyang 50 volts, 22 watts, 23 watts na yun na harvest. Then i-convert ni MPPT yan into better harvest, which is 36. You know, since sobra yung volts, yung excessive volts is gagawin niyang amps. So kaya siya nag 37 kahit 26 lang yung dumadaan. So isa yung some advantage ng MPPT, harwa lang. Then next is eto. Kung makikita nyo banda din sa kanto na to, may nagpapalit-palit siya. Meron ditong isang part na ito, 0.2 watt hour. Kabubukas ko lang siya, kaya ganun pa lang siya. Yun yung total na na-harvest niya, duration na nakabukas tong, kung ano man tawag nyo dito, watt meter. So yung 0.007 is yun yung ampere hour na dumaloy sa kanya. And then ito yung volts niya ngayon. Ito, 33 watts. So dito ko nalalaman to, kunyari sa pagdating ng mga bandang 5 PM, pagising ko sa gabi, titingnan ko siya dito. So may kita ko na nag-harvest siya ng 500 watts. So I would assume na 500 watts yung na-harvest ng panel, na ikarga sa battery, and nagamit ng inverter. So sa 500 watts, kalahati yun ng kilowatt. So that's, kung ang kilowatt is 13 pesos, so naka-harvest siya ng 500 watts. So that's 6 pesos yun. So napakaliit. Well, isang araw lang naman yun. So kung isang buwan siya at ganun-ganun siya lagi, malaking bagay na rin. Pero hindi siya accurate kasi yun lang yung na-harvest niya. Merong mga system loss, voltage drop, keme-keme. And isang paraan is dito sa bandang taas, submeter. So meron akong submeter dito. Then tinatrack namin yung kung ano yung reading niya buwan-buwan. Tapos ililess namin siya sa previous month. Ganun na siya. So nung wala pa kaming solar, pero meron kaming submeter, nasa 1.2 yun na konsumo namin. After mo siyang i-multiply sa rate nyo. Pero nung nag-solar kami, nasa 800, 700 na lang. So nasa 500 pesos siya kada buwan. Ayun siya. And another paraan is, ito yung mas gusto kong gamitin lagi. AC watt meter. So mas accurate na ito kino-compute kung ano yung dumadaloy sa kanya. So ngayon is meron siyang kasalukuyang reading na 1 kilowatt na, kasi tinesting ko siya sa isang bagay. I-reset ko lang siya gamit tong screw. Pindutin ko tong reset. Okay. Ayun na, wala na. So ngayon, sinet up ko na siya para gamitin yun. So mula sa inverter, dadaan siya sa mga Diskaya family, then pupunta dito sa taas. Then ito yung switch niya. Then pababa dito, pupunta siya dito sa ayan. So mga galing dito sa Peking PEMZ, pababa sa outlet na to. So dito ako magcha-charge yung mga cellphone, mga enek-enek, cheme-cheme. Then dito sa pinakataas, dito ko ilalagay ito. Yan. Tapos mula sa dilaw na to, kung susundan nyo siya, yan na yung papunta dito sa mga ilaws and sa isang side na itong ATS ko. So yung sa solar panel ko, dito siya nakakabit sa normal. And yung sa Meralco is dito sa emergency power. So as you can see, parehas umiilaw. Kasi nakabukas yung inverter ko. Nakabukas din yung breaker mula sa Meralco
and pareha siyang may load. Pero nakapindot muna to sa manual kasi medyo mahina pa yung harvest ng solar. So yung ilaw ko lang dito sa setup ko yung naka-inverter. Pero kapag gantong mataas na siya, tingnan nyo yung volts, 28. Nag-harvest na siya ng 90 watts. Pwede na siyang gamitin. Pipindutin ko lang tong automatic. Yun. So nakita nyo nag-click yung ganyan yung ilaw. So nagpalit na siya. And galing na sa solar. So kung sisilip ka dito, nakita nyo mula sa 28 naging 26 na siya. Kasi bumaba na yung volts ng battery kasi humihigop na ng mas malakas yung inverter. So paano malalaman ngayon kung ilang watts yung dumadaan? So gagamit ako nito. Lagay ko sa description yung link. Pantrack to para makita nyo kung magkano yung natitipid nyo sa... It's either malaman kung magkano yung natitipid nyo, kung ganito siya gagamitin, kasi ako ganito siya gagamitin ngayon. Pantrack ko kung magkano yung natitipid ko. Or, sa other purpose is para malaman nyo kung ilan yung consumption ng isang appliances. Dito, ito yung purpose nun. So dito ko siya kukunin, hugutin ko to, susoksok ko to, then ito isusoksok ko dito. Tadang! Ay, so yun ang itsura nya. So as you can see, ang kasalukuyang dumadaloy ngayon sa ating AC watt meter is 37 watts. Ano siya, 37 watts. And sa minuto na siya ng bukas, wala pang kilowatt hour. 227 volts yung dumadalo. So ito 2.18. So yan yung dumadaloy na ampere sa dito sa AC watt meter. Then 36 watts. Dito yung kabuuan. So dito ko malalaman kung ilan na yung matitipid mo sa isang buong buwan. So isang buwan mo lang siyang isasaksak dito and itatrack niya araw-araw sa tuwing bubuksan mo yung inverter. So ayan siya. 100 watts yung kinukonsumo. Nag-harvest ng 106. Pero since MPPT 121, so okay, mas malaki yung harvest kumpara sa nakukonsumo. So that way, nagcha-charge pa rin yung battery at the same time na-utilize natin yung solar. So may iba't ibang version nito. Yung kagaya nito, maganto rin din siya kalaki. So pag may extrang, pag nakakuha tayo ng proyekto sa DPWH, bibili ko ng isang square nun dito para hindi siya nakaganto. Ito kasi yung kinaganda nito is nakakalas mo siya. Pwede mong gamitin kung saan ilipat and mag-testing ng mga appliances individually. Pero yung nandito is fixed siya and lahat talagang dumadaloy, so pangkalahatan yun. So ayun yung tatlong ways kung paano ko natatrack kung magkano yung natitipid ko. So dito is may kita mo yung harvest nya. I-deduct mo lang yung nagamit sa nakonsumo. And eto. So yun siya. So may isa pang paraan. May mga inverter na may mga inverter na pwede mong i-connect sa cellphone, yung high-tech na inverter na. So pag kinonect mo sa cellphone, may kita mo sa cellphone mo yung mismo nakikita mo sa mga ganito. So kahit nakahilata ka sa higaan nyo, pwede mo makita. So unlike sa mga ganito is kailangan pa siyang tingnan dito, same yun sa nandito. Pero yung ibang inverters, pwede mo tingnan sa cellphone, which is mas okay. So yun lang, salamat sa mga nanonood, sana may natutunan kayo. Like, subscribe po, salamat!